Muling bumisita si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa San Francisco High School para personal na inspeksyonin matapos ang sunog noong nakaraang taon. Mas pinaganda na rin ang classrooms mula sa maayos na mga upuan ng mga estudyante, maayos na ventilation at mayroon na rin mga TV. Yan ang ulat ni Kenneth Pasyente. Naabo ang Dao Building ng San Francisco High School matapos tupukin ng apoy noong June 2025. Kaya lahat ng gamit sa bawat silid-aralan hindi na napakinabangan. Pero matapos lamang ang halos 8 buwan, ito na ang itsura ng bagong tayong gusali. Matapos iyatas ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na pabilisin ang pagkukumpuni nito. Kanina muli siyang bumisita at ikinagalak ang bagong bihis na school building. Mula sa dating 2 palapag at 10 classroom lamang, ginawa na itong 4 na palapag na may 36 na silid-aralan. Dahilan para mas maraming estudyante ang makinabang. Ang pinakamaganda rin dito ay yung natapos itong construction na ito in 8 months. At malaking bagay ito dahil nais kong ipakita. Kapag ang pera ng gobyerno ay ginagamit sa tama, ito yung kaya nating gawin. It should demonstrate very clearly what can be achieved when funding is used properly. Does not go into people's pockets but goes directly towards this important project such as this. Mas pinaganda na rin ang classrooms mula sa maayos na mga upuan ng mga estudyante, maayos na ventilation at mayroon na ring mga TV. Para maiwasan yung sunog na nangyari kagaya noong nakaraang taon, kabilang sa safety features ng bagong gusaling ito ang pagkakaroon ng fire sprinklers. Hindi lamang dito sa hallway, kundi pati na rin doon sa loob ng bawat classroom. At para maiwasan din yung disgrasya ng mga estudyante, non-slip na yung ginamit sa sahig. Formal ding itinurn over ang bagong Nara building na idinonate naman ng isang pribadong kumpanya. 24 na classroom ang mayroon dito. Malaking bagay yan ayon sa Pangulo sa scheduling ng mga mag-aaral. Ang pinakamalaking bagay dito ay hindi na sila nagdo-double shift. Ang mga bata nakakauwi ng alas 3, alas 4. Ganon din yung ating mga guro na imbis na umuwi ng alas 7, alas 8 ng gabi, ay nakakauwi na sila kagaya ng normal na estudyante, which is in the afternoon. Ang freshman students mas ganado sa pag-aaral. Mas lalo po akong nakaka-focus kasi po sobrang comfortable ng environment. Ang ganda ng pagkakagawa ng table. Di na namin kailangan yumuko pa kasi yung dating structure ng table natin, yung space desk niya is nasa ilalim. So bali hindi na namin kailangan yumuko pa, dudukutin na namin sa ilalim ng table. Ang spacious na ng area namin. Sabi ni DPWH Secretary Vince Dizon, compliant ang gusali sa building code. Seismic rated na rin ang gusali. Ibig sabihin, makakayanan nito ang lindol na may magnitude na 7 pataas. Sabi pa niya, pwede itong gawing template para tugunan ang backlog sa mga silid-aralan sa buong bansa, lalo't natapos ito ng mabilis. Nagbibigay ito ng inspirasyon sa amin sa DPWH na kung kayang gawin dito, kayang gawin sa buong Pilipinas to. No, 8 months to nagawa. No, dapat to 12 months. Pero natapos 4 months ahead. 8 months nagawa na to. At hindi talaga shortcut. Maayos ang pagkagawa. Bagay na sinigundahan naman ng DepEd. Depende na siguro sa lugar yan, depende na rin sa district engineer, sa magsusupervise, sa contractor. Pero tama si Sec Vince, ito'y modelong construction at sana maulit ito sa maraming lugar. Kenneth Pasyente para sa Bayan.